Mga idol at kabayan, breaking news! President Trump binalaan ang alyansang BRICS. Ayon kay President Trump, papatawan nito ng 100% buwis ang sinumang bansa na subukang pahinain ang US dollar. Ano naman ang ipapalit na pera ng BRICS sa US dollar? Ang pera ng Russian ruble na kung saan ang palitan ngayon ay 107.06 Russian ruble bawat isang dolyar. Ang pera ng China na kung saan ang palitan ngayon ay 7.24 Chinese yuan bawat isang dolyar. O baka pera ng Iran na kung saan ang palitan ngayon ay 42,087.5 Iranian rial bawat isang dolyar. Naku, isang senador pa naman ang gustong sumali ang Pilipinas sa BRICS. Ang tanong, paano tayo makikianib sa isang alyansa na hindi naman nila kinikilala ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea? Bakit pa tayo lalayo sa Amerika? Kung gusto nyo maging tuta ng China, huwag nyo kaming idamay, madam. Please lang. Isang pinakamalakas na barkong pandigma ng Amerika, dala ang maraming mga fighter jets ng US Air Force at US Marines, naglalayag sa Spratly Islands. Ayon sa US Department of Defense, nagsasagawa ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group ng lehitimong operasyon upang ipakita ang kanilang pangako sa mga kaalyado at partners nito ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. China, galit na galit sa US Task Force Ayungin. Alyansang BRICS, tapos ng maliligayang araw nyo. President Trump ang tapang talaga. Bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump, binalaan ang mga bansang nagtatangkang palitan ang US dollar bilang pangunahing pera para sa pagbili ng iba't ibang produkto sa pandaigdigang merkado. Babala ng Amerika, papatawan ng 100% taripa o buwis ng Amerika ang BRICS, isang alyansa ng 9 na bansa na binubuo ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran at United Arab Emirates. Kapag ipinagpatuloy nito ang planong gagawa sila ng bagong pera para palitan ang US dollar. Nag-apply na rin ang Turkey, Azerbaijan at Malaysia upang maging bagong miyembro ng BRICS. Ganyan katapang at kalakas ang nagbabalik na Pangulo ng Amerika. Dagdag pa ni President Trump, kapag ipinagpatuloy ng BRICS ang kanilang banta, and I quote, should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. Unquote. Alam niyo ba mga kabayan na bago manalo si US President Trump bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos, isa sa mga senador ng Pilipinas ang sumang-ayon na makipag-alyansa ang Pilipinas sa BRICS sa kabila ng pang-aagaw ng China ng mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Akalain nyo gusto pa ng mga politiko natin na doon pa tayo makipag-anib sa kanila sa kabila ng suporta at tulong sa seguridad na ibinibigay ng Amerika sa Pilipinas? Ipinipilit ng iba na humiwalay tayo sa Amerika para mas mapapadali na masakop tayo ng China at lalo na ang mga teritoryo natin para sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ako sumasakay na po kasi nakita naman natin ang ating mga kapitbahay dito sa barangay ASEAN, yung mga Asian. Gusto ng iba't ibang alternatibo. Nakita naman natin yung piso kontra sa dolyar, dumadagulong. Nanganganig lahat ng mga OFW namin sa Ilocos. Natataranta. Kasi yung dollar pataas, pababa, parang nagkakasino. Kaya maganda, may alternatibong iba yung BRICS naman. Tignan natin. Hindi po ba ito makaka-apekto pag nasa alyansa po tayo, nakakampi po natin ng US ngayon, ang BRICS po is kasama po ang China, hindi po ba siya makaka-apekto sa relasyon natin sa US? Matagal po ng pinaninindigan, katulad ng ama ko, na kinakailangan sarili tayong soberanya, may karayaan tayo maski sa foreign policy. Huwag tayong papanig sa isang dampuhalang bansa katulad ng US. Huwag rin natin awayin ang kapitbahay natin na China. Dito lang tayo sa gitna. Ako, talaga mauupakan tayo pag nakihalong pa tayo sa maluwang. Alright, thank you po. Siyam na mga bansa na binubuo ng BRICS, bukod tanging India lang ang naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Ano naman ang ipapalit na pera ng BRICS sa US dollar? Ang pera ng Russian ruble na kung saan ang palitan ngayon ay 107.06 Russian ruble bawat isang dolyar. Ang pera ng China na kung saan ang palitan ngayon ay 7.24 Chinese yuan bawat isang dolyar. O baka pera ng Iran na kung saan ang palitan ngayon ay 42,087.5 Iranian rial bawat isang dolyar. Ayon sa datos na ating nakuha mga kabayan, taong 2022, merong 4.5 million na mga Filipino-American ang naninirahan sa Estados Unidos. Makikita nyo naman ang mga kabayan na lahat ng mga bansa na binubuo ng BRICS ay mas mababa ang kanilang pera kung ikukumpara sa US dollar. Hindi lang yan, ayon sa nakalap nating impormasyon, ang Estados Unidos ang bansang ang may pinakamalaking perang ipinapadala sa Pilipinas. 41.2% sa kabuang perang ipinapadala noong 2019 hanggang 2023 na umaabot sa 13
$9.71 billion ang perang nagmula sa Amerika patungong Pilipinas. Sa tingin niyo ba mga kabayan, tama lang ba na hindi sumali ang Pilipinas sa BRICS? Oo naman, bakit pa tayo makikipag-alyansa sa BRICS mga kabayan kung kaalyado na natin ang bansang may pinakamalakas na militar at ekonomiya sa mundong ito? Doon tayo sa mga bansang naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, hindi sa China. Bilang patunay, ayon sa Department of Defense ng Amerika, nagsagawa ng routine operation ang Carrier Strike Group sa US 7th Fleet Area of Operation kung saan nakikisalamuha sa mga kalyado at partners nito para sa bukas at malayong Indo-Pacific region. Tingnan natin kung ano ang gagawing hakbang ng China kapag nakita nito ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group sa Spratly Islands. Kasama ng USS Abraham Lincoln ang iba pang mga barkong pandigma ng Amerika tulad ng USS Michael Murphy, DDG-112 at USS Bronx, DDG-111, mga Arleigh Burke class guided missile destroyer. Kita niyo naman mga kabayan ang dalang mga fighter jets ng napakalaking aircraft carrier ng Amerika. Kung ikukumpara natin sa China, isang pagpapakita lamang na ang US forces lalo't minamaximize nila ang kanilang puwersa laban sa sinumang bansang lalaban sa kanila. Sa ibang balita naman, China umangal sa pagkakaroon ng Task Force Ayungin. 从仁爱礁到鲜滨礁，中非海上争议升温，根源在于菲方违反南海各方行为宣言，违背自身承诺，频繁在海上挑衅滋事，侵犯中方领土主权和海洋权益，还企图拉外部势力给自己站台撑腰。 Actually, that is internal to the side of the US. No? Sa atin, we remain the same. Yung ating WESCOM ang in charge dyan sa, let's say for example, for Ayungin, Rore, that's for the WESCOM. Assisted by, we have the Area Task Force West. No? So, yung sa US na task force, as narinig naman ninyo yung interview, this is a US task force. Meaning to say, it is internal to them on how they will support the armed forces. Sir, as the name suggests, Ayungin, ano sir yung extent ng involvement or participation po ng US or ng task force Ayungin when it comes to our operations in Ayungin Shoal? Well, they're providing support to us, like for example, ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng mga information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. Sir, pwede bang for soundbite lang sir, despite having yung US Task Force Ayungin, kumbaga yung mga ginagawa nating activities sa Ayungin, sa West Philippine Sea is solely... Yeah, it is purely solely a Philippine armed forces, Philippine forces operation. The WESCOM supported by the Philippine Coast Guard. Laban Pinas.